Nagkagulo sa It's Showtime, isang contestant na nagngangalang Aling Rosalie. Bueneltahan ang alibay ni Kim. Solid Kim Pao moment. Walang pahinga. Kim Chiu, 7 days straight commitments. Grabe ang energy. Tara, kwentuhan muli tayo. Hello mga ka-trenders! Welcome back muli sa ating channel. Kung bago pa lamang kayo dito, huwag nang kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Mga ka-trenders, grabe, hindi ko ito mamimiss i-share sa inyo kasi sobrang solid nga na nangyari sa It's Showtime. As in yung tipong simple lang dapat na interview, bigla naging isang legendary, tawa to the max moment na parang ayaw mo nang matapos. Kung hindi nyo nga napapanood, nako, humanda kayo kasi itong kwento natin ngayon, punong-puno ng kilig, katatawanan at mga hiritang hindi mo ine-expect na manggagaling sa isang contestant. So ayun na nga mga ka-trenders, bumisita nga si Aling Rosalie sa It's Showtime studio. At kahit unang tingin mo pa nga lang sa kanya, ramdam mo na agad na may something siyang pasabog. Yung aura pa lang niya, alam mong hindi siya basta-basta. Kaya nung in-interview na siya ni Vice Ganda, boom, instant laugh trip. Ang saya-saya ng energy. Sabi nga ni Aling Rosalie, inaabangan daw niya si Vice at syempre, ang pambansang Chinita Princess na si Kim Chiu. Nagkaroon tuloy ng on-the-spot challenge kasi tinanong siya ni Vice kung kilala ba niya talaga si Kim. Alam mo naman si Vice, hindi mananahimik hanggat hindi nasusulit ang bawat moment. Kaya ang ginawa, pinaturong bigla si Kim sa stage. Pero mga ka-trenders, hindi lang basta tinuro ni Aling Rosalie si Kim. Kilalang kilala talaga niya. May pahirit pa siya ng sila nung partner niya, si Ano. At dito na nga nagka-mind alert si Vice. Biglang warning mode on si Meme Vice. Huwag ka magkakamali, yung bago ang sabihin. Taray, may pa-reminder talaga. Pero ito na nga yung plot twist. May isa pang host na nagsuggest ng si Gerald. Ayun, nagkagulo na kasi imbes na sumagot ng safe, mabilis ang sagot ni Aling Rosalie. Yung tipong hindi na dumaan sa filter. Sabi niya, hindi si Gerald, ayoko nun, babaero. Mga ka-trenders, promise, yung tawa sa studio, umabot hanggang parking lot. Si Vice napayoko, yung audience napasigaw at si Kim, Diyos ko, napatakbo papunta kay Aling Rosalie at napayakap talaga. Yung yakap na parang, Nay, bakit mo ako sinasama sa gulo mo? Pero ang saya-saya ko, ang cute ng moment na yon, very raw, very natural. At syempre hindi papakawalan ni Vice ang momentum. Tinanong niya kay Aling Rosalie kung sino ba talaga ang bet niya para kay Kim. Alam mo yung feeling na lahat ng tao huminto saglit para makinig sa sagot. Ganon. Then boom, sabi ni Aling Rosalie, syempre si Paolo Avellino. Ayun na mga ka-trenders, si Kim biglang napangiti na lang ng sobra. Yung parang may sariling slow-mo effect at yung kilig ramdam mo kahit nasa bahay ka lang. Parang instant teleserye moment. At syempre pagkatapos nga noon, yung mga fans online nagwawala pero in a fun way. Ang daming natatawa, ang daming sumasang-ayon kay Aling Rosalie. At ang common talaga sa mga komento, nakakatawa raw kasi pagdating kay Kim, kapag nag-uusapan ng luma, laging si Gerald ang reference. Pagbago naman, si Paolo agad ang lumalabas. At ang catch, marami ang napapaisip tuloy na parang biglang nalimutan na ng marami na may 12 years na si Yan Lim era pala si Kim. Parang binura na siya sa group chat ng memories. Nakakaloka pero ganun daw talaga ang mga fans. Kung ano yung mainit ngayon, yun ang pinag-uusapan. Pero ang bottom line mga ka-trenders, ang eksena na ito, isa sa mga pinakasariwa, pinakamasaya at pinaka-iconic na nangyari sa It's Showtime lately. Ang saya panoorin kasi walang pilit, walang arte, puro good vibes. Si Aling Rosalie, instant superstar. Si Kim, super game at super adorable. Si Vice, as usual, hari ng timing. At tayong mga manonood, jackpot sa tawa at sa kilig. Next topic naman tayo mga ka-trenders. Kung ready na kayo sa isa na namang mainit-init na pasabog, humanda na dahil itong susunod na chika, hindi basta chika, pruweba talaga kung bakit si Kim Chiu ang pinakakarapat dapat tawaging Wonder Woman ng Philippine show business. Hindi biro ang feats niya nitong weekend, kaya kapit lang at panoorin nyo sa imahinasyon nyo kung paano nga niya nalagpasan ng isang araw na punong-puno ng energy, commitments at bonggang-bonggang presence. Isipin nyo to mga ka-trenders, Sabado ng umaga
patanghali, tayo nagkakape pa, nag-aalmusal pa o baka naghahanap pa ng motivation para bumangon. Pero si Kim Chiu, aba, umaarangkada na ng todo. Yung tipong parang dalawang Kim ang gumagalaw sa iisang araw. Sobrang nakakaloka sa productivity. Hindi ko alam kung kape lang ba ang iniinom niya o secret potion, pero grabe, walang kapaguran. Unang stop niya, syempre sa paborito nating lahat, ang It's a Showtime. Nakita niyo naman, 'di ba? Kapag si Kim ang nasa stage, ibang glow ang dala niya. Ang ganda, fresh, game sa tawanan, game sa asaran at game sa lahat ng hamon ng co-host niya. Tapos, alam niyo yung aura niya? Hindi mo masasabing puyat, hindi mo masasabing stress. Parang everyday birthday niya. Parang every episode wedding day niya sa fashion at energy levels. At sa point na ito, hindi mo na siya basta guest host. Isa na talaga siyang pillar ng show. Yung tipong hahanap-hanapin mo pag wala siya kasi pag nagbabatuhan sila ng biro sa stage, ramdam mo yung bonding nila. Natural, masaya, pamilya vibes. Pero teka, hindi pa dyan natatapos ang adventure ni Kimi. Kasi pagkatapos niya nga sa tanghali, hindi siya uuwi para magpahinga, hindi siya tatambay, hindi siya hihiga. Mga ka-chenders, dumiretso pa siya sa bahay ni Kuya. Oo, tama ang narinig nyo. Bago pa matapos ang araw, biglang may PBB appearance pa siya. Isipin nyo yun, ilang oras lang ang pagitan pero nakashift na naman sa bagong character. Noon ngang Sabado ng umaga patanghali, super kulit host. Ngayon, ate naman ng bayan ang peg niya sa loob ng PBB. Pagkatapos niya, ibang ora naman, mas warm, mas mature, mas may leadership a vibe. Yung parang kahit ikaw may inspire ng kumilos ng maayos kapag kasama mo siya. At take note ha, parehong live show yan, hindi pre-recorded na may cut, may retake, may chance huminga. Live, sunod-sunod. Isipin mo kung gaano ka-prepared ang utak, katawan at boses niya para kayanin lahat yon nang hindi nag-short circuit. Pero mga ka-chenders, wait nyo, kasi may mas wild pang detalye. Bago pa nga nangyari ang Sabadong iyon, ilang araw na pala siyang sunod-sunod ang commitments. 6 na araw, walang pahinga. Nagsimula pa siya sa Cebu kung saan nag-quick visit siya sa House of Little Bunny Philippines, yung bag brand nga niya. Siyempre bilang hands-on queen, kailangan niya i-check ang designs, operations at mga ganap. Tapos from Cebu, lipad agad sa QC headquarters para sa ASAP Live. Literal na Cebu Manila studio ang routine niya. Yung iba sa atin pag nag-commute lang ng 2 rides, pagod na, 'di ba? Pero siya parang bagong recharge kahit sunod-sunod ang biyahe. At hindi lang travel ha, pati looks niya on point palagi. Yung outfits niya na parang may sariling theme park ng style. May boho, may chic, may classy, may pandalagang gala. Walang sablay, walang pwede na. Lahat pang poster girl. At alam nyo mga ka-chenders, hindi nagpahuli ang mga fans ha. Ang dami talagang pumuri kay Kim. Ang common ground sa lahat ng nakita naming reaksyon, una, sobrang hangang-hanga ang mga tao sa sipag at dedication niya. Yung iba nga, sabi pa nila na sana raw sa susunod na buhay nila, maging kasing sipag nila si Kimi. Ganon nga kataas ang respeto. Pangalawa, halos anonymous ang tawag sa kanya, Wonder Woman. Hindi ka magtataka kasi literal na parang superhero ang stamina niya. At pangatlo, ramdam na ramdam ng mga tao yung consistency niya, yung pag-focus niya sa trabaho at yung hindi niya pagsuko kahit loaded ang schedule. Kaya mga ka-chenders, hindi biro ang ginagawa ni Kim Chiu ha. Yung 2 live show sa isang araw pa lang panalo na. Pero isama mo pa ang travels, ang negosyo, ang preparations, at yung 100% energy na dala niya palagi, ibang klase talaga. Ito yung moment na masasabi mong ang pagiging artista, hindi lang puro glamour, hard work talaga, dedikasyon talaga. At si Kim, isa sa pinaka-shining example kung anong itsura ng totoong professional. Kaya naman, kayo mga ka-chenders, kung medyo pagod kayo today or kailangan nyo ng konting push para gumalaw, ayan o, si Kimi na mismo ang reminder sa ating lahat. Kapag may pangarap, go lang ng go, kahit minsan parang marathon, laban lang. And that's it mga ka-chenders. Dito na po muna nagtatapos ang ating isa na namang trending video update. Salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin hanggang sa dulo ng video na ito. Pero bago kayo umalis, huwag niyo pong kalimutang mag-like, mag-comment, mag-subscribe at i-hit na rin ang bell notification para lagi kayong updated sa mga balitang trending at napapanahon. Kita-kits po sa susunod na video. Paalam!